Kung pasagdan nimo ng mga senador og imong inon senator judges man gyud mo, di mi mag-apil-apil, independent mo diha. Tanawan ninyo maayo ang ebidensya o tanawan ninyo maayo og basis yung konsensya angay ba ninyo konbiktohon sara dili. Tan-aw ko mahigala lisod konbiktohon sara. Ang sigurado mo konbikto ni lima ra. Kini mga tulfo mahigala maniid pa ni. Indaan JBLC tulandaan og kini si Subiri. Kana si Subiri Mindanao ba na? Kay balo Subiri mahigala nga unsay iyang madangatan. Kana si JBLC to maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan, ikaduha sa iyang experience iyang papa nga natangtang, traumatic nga experience pala niya. Kaya Gwyn Gatchalian, kung may clarix ni, bisa kaya si Lito Lapid, mahigala di pa maniklaro yun. Niining minority palandaan, unsira sa kabuo, kung sa magpagkakuha nila 16, lisod kung biktuhon si Sara kung pasagda ni mo na kada mga senators, nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence o unsa inyong konsensya, lisod. Mas daghan ko ni majority daan. Timan ninyo ha, pag-ilog sa leadership mahigala sa Senate, grabe ba lang ipambuhat na yun? Basigwa kabantayng uban mga kaigalaan, si Bato Dakpon, Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada o si Chis Escudero na involved ko nun sila sa flood control project. Plunder ang kaso nila. Ang duha ka bilyar ni adto na sa DOJ, kaya patubag na sad sa ilang kaso, labot sila mga negosyo indekin. O niya, karong bag-o mahigala sa Marcolita, apilan sa pasakag plunder. Hasta pa Ruben Padilla gihulga sad ba kagilan kay ngano nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakyanan. Apil pos lurin. Amo ragwa na lay isyu ani kunuhay si Amy Marcos na lang. Mo ni mga game plan nun. Mahurot kini mga senador sa majority. Matalinong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dito mahigala sa mga sama ining Kalamba, di Cebu City landaan mahigala kanang Ilupis, kanang mga Kalamba diha, Pasil, mga area mahigala nga na ay mga kuan ba? Mamaliga ay mahigala ng drugs. Unya dayon mo adto na katap na sa uban nga mga barangay. Medyo kuan na gyud. Doon na nagyud akong kalainan mga sukid tig paminaw. Muna nga ang mga tao o pangutan-on nimo katong masa gyud. Nakasabot gyud sila mahigala sila gyud makasulti unsay kalainan sa milabayng administrasyon mga kagalaan. Bisan panahon pang Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte o karon panahon ni Marcos. Kung maghisgot ka mga higala o kining mga area nga kana bang ubay-ubay yung tao na muyo na agad ang masa, sila mo ay makakumpare. Kung sila may pangutan-on nimo, sila may makakumpare mga kigalaan unsa ang tangkinsang administrasyon nga medyo na-feel nila nga safety sila. Straight to the point. Tinuod na, no? Sila may makasulti. Muna nga kadtong war on drugs, panahon sa Duterte administration, tungod kay lain-lain magitag opinion mga kaigalaan, lain-lain magyud og hunahuna ang tao. Siyempre ato lang sabton sad nga doon nagi masuko niya to. Of course, panahon may ganang katong drug war naman po di ganahan atong war on drugs. Napod mga higalay wa kauyon sa war on drugs, sabi pag namatyan panahon sa war on drugs, doon na baka sila mga parinti mga drug lords o na-involve anang drugs nga namatay, simpre suko sila. Doon na po uban mahigala nga napagan ra. Daghang mga factors. Pero tan-awon nimo mahigalang kinabag-an sa masa. Kini ako ang real talk ni ato ha. Ngano mo yung kog real talk? Suruyar ko dito. Ug unsay ilang isulti mahigala. Mo nang kusog kayo si Duterte, aray masa. Mo na bisag unsaon nimo iyon nga ang war on drugs, war against the poor, sila may pangutan-a dito. Og sila may moingon nga lahi gyud ang safety namo. Panahon mahigala sa Duterte administration og nato panahon mga kaigalaan sa karon panahon na o sa milabay pang mga administrasyon. Pautan ana mga kanang mutaak gyud ka dito. Kay problema gud kung wa ka kataak di ka ka-relate. Kadtong panahon ni Pinoy mga sukid ti paminaw, fairness ni Pinoy mahigala, okay to Pinoy dili to kurap ha. Kani plangka-plangka lang, real talk lang ni ako. Ako obserbasyon tong Pinoy mahigala mayom to Pinoy. Ang iya lang kadto lang yung iyang mga decision making mga higala niyang katong sa 44 na daot iyang rating.
Unya, ang drugs, gyud grabe, panahon may galang Pinoy. Imagine ka, ang mamaligya og drugs, mga haod, nga murag na maligya na lagkindi. Diha sa sulod kag Pasil legin. Kita na, sabot mo may kami mga taga-radyo, ang atong mga listeners mo, kibaong gutagod. Muna nga, managlain tag opinion kay lahi ato nakita. Sulod kag Pasil atong panahon na may galang Pinoy, ang mga mamaligya ay mahigalag mo, lantaran ba? Pero pag abot mahigalang panahon Duterte, awa, oy, hipo silang tanan. Maningkamot, itong uban mahigalag, craving siguro itong uban, pag tago-tago inday kin. Murag mga ilaga, mahigalag, asa sila maka pangita. So doon ay dakong kalainan. Ang makafeel, ana, ang makasulti, ana, kadtong tuag yus masa. Unya, nga naman ko real talk? Ang real talk nga, mugawas gyud sa ebidensya, nik-eleksyon mga kagalan kusog sa Duterte masa. Straight to the point. Kita mo? Hindi ta kanang kada bitawng analysis bitaw mahigala nga hungaw nga analysis kinato hugot gyud. Tanawa ang ebidensya ana sa survey kusog mga kagalaan si Duterte bisag unsaon pa. Ngari sa mga tawo na muyo sa subdivisions dili kayo. Di masama may makarelate. Pero ang masa may pangutan-on nimo may lahi gyud sir. Lahi gyud kana mamaligya bag drugs nga murag na maligya lang kindi sa una. Pag abot Duterte may galawa oy. Nangahipo sila. Kanang tangki talisay day. Asus. Munang kanya to real talk na to. Election, kita mo, ang resulta sa eleksyon maoy magsulti nimo nga ang masa tuwa mga higala na kauyon. Niadto panahon na sila may naka-feel. Lahi mo guna mahigalang nagyaw-yaw ka wa jud ka sabot sa aktual. Ano mo na klaro-klaro. Mo na kami mismo bitaw kung maka-obserbar mo kami, ako mismo ka-observe kapuyo mo na mga lugar. Nya ka-observe kita daghang mga friends na diha naman tong mga listeners diha. Sila mismo may musulti na to. Mutaak man ta ng mga lugar. Kita mo na may mga operasyon tabang, taak man ta. Muna nga lahi ang among nakita o nga nakita sa uban. Muna prangka-prangka pagka-istorya mga sukit di paminaw. Pero mo lagi na, lain naman, lahi naman yung administrasyon karon ang ato pahinaot nga, bisan og why war on drugs mga sukit di paminaw, sa laing pamaagi nga masolve yun ta na. Aron nga maka-feel ang katawhan nga safety me karon mga panahon na. Kay unsaon taman mahigala og mobalik na po nagmurag mamaligya lang kindi Hesus Ginoo ko. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Okay, mga kaigalaan. Ang Department of Justice ron, ni Mando na matod pa nga pangitaon gyud si Senator Ronald Bato de la Rosa. On the basis mahigala sa ICC warrant, mo hinungdan nga dakpo na gyud, ha? In fact, mahigala murag nahimo na mahigalang istorya bisag asa mga kagalaan nga suok. Hasta pa si kanhi General Nicolas Torre niingon nga kung naalang sa jurisdiction mahigala sa MMDA mo appeal siya dakop. Ha? So, duha ka sides kini kanunay. Kadtong mga tao mahigala nga nasuko. Sumpay man niya, kadtong nasuko sa war on drugs. Nasuko ni Bato, nasuko ni Duterte. Dani, kanit-kanit na nga isyuha actually. Unya, pagtunga ni Bato dito na change sa inong leadership sa Senado, apil na ni tanan. O unya, ang impeachment ni Sara, kanit-kanit ning isyuha. Pana kita, real talk lang ng ato mga sukit paminaw, kay di man nato mahigala ma-underestimate ang understandings katawhan. Labi na ni mga listeners nato sa DYHP o IFM, dili pwede ni ato ni nga i-mislead sila. Ang ato gining sulti lang to, unsay tinuod yun eh. Kadto mga higalang nasuko sa mga Duterte, nasuko ni Bato, nasuko mga higala sa gustong suko ni Sara, gustong impeach na, gusto gito sila madakpan sa Bato. On the basis sa ICC warrant. Gusto gito sa mapadana sa ICC. Dalian na diha, ha?
Kadto pod mga higalang dapig sa mga Duterte, maningkamot po to sila mga kagalaan, pag-question, niining ICC warrant. Duha ka side man guni. Nya pulos dunay katarungan. Mabita na mahigala nga iyahay lang makigalaag personalan na ng uban. Og imong timang-timangon ang mga abogado kasabot ana. Kasabot man ka. Pikas-pikas nga argument. Muna usay depende og asa mahigala ni dapig. O kanang abogado makigala depende kinsay nag-hire. Ang ato is DYHP nga ato lang i-explain para sa mga tao lang sad, no? Labot ini mahigalang ICC warrant. Ang pikas nga side, moingon nga kanang ICC warrant valid na. Kay gi-issue ko na sa ICC under sa Rome Statute. Unya kanang Rome Statute, moingon gud ta nga kanang international law will form part of the law of the land. So ni-acknowledge sana. Moingon pod mahigalang pikas nga side. Wala ni withdraw na ta sa ICC. Wala tayo labot, ana. Ingon po pikas side. Napalagi residual power. Oh. Apil ta, labot kita. Ingon po pikas side, mahigala kay duha man guni ka side. O kag dunay mga legal basis pareha man ang mga tao lang naminaw mahigala nag-interview abogado pikas resulti. Pikas po abogado sad. Malibog ng uban asa may tinuod gini ha. Ato ni agi katawa mga kaigalan. Kay pareha man dunay katarungan actually. Depende na nana. Mo bitan ni abot na Supreme Court. And in fact, ang Supreme Court, ang main case mga higala, wa pa na ma-resolve. Kato pa kang Duterte. Sumpay raman ang Bato. Kini karon mahigalang TRO ni Bato. Sumpay na interim relief. Nangayo sila provisional relief. Kay ni anaman mga higalay ICC warrant. Kato ka Duterte, wa nung ito ka pangayo og TRO kay gi-implement pa dayon turi ang warrant. Pag abot mahigalay ka sa Hong Kong, bahala questionable yung warrant, implement. Dahig ka na magpaliwanag. Kay ang duha kahabig balikon ko dunay katarungan. Ha? Pero ato gyud tan-awon mahigala og unsay kanang ang interest ba nato. Labi na kita mahigala kay sovereign country man ta, mga kaigsunan. Kay ba man ta sa mga arguments pikas-pikas, mayo na under sa Rome Statute 9851 nana no. Nga ang balaod mahigala international law will form part of the law of the lands. Mao man mga dagan sa arguments mahigalag. Gusto na jud kang ipadaas bato sa ICC. Kadto mga higalang di gusto, ayaw sa kay ang ICC mismo, ang Rome Statute mismo, nag-acknowledge magani sa atong korte dire. Niingon magani nga muagi ka dito sa local court. Ikaduha, di naman ta membro sa ICC. O mo insist nga implement lagi na. Mo conflict man. Doon na may conflict of laws. Kay doon na may conflict mahigala sa international law o sa ato mismong constitution. Asa may mo prevail na yan. Asa may mo prevail ang atong constitution. Muna nga kanang ICC, ang ubang mga kanasuran, mukhang sila nga kami independent country mi. Nami ang among self-determination. Unya, independent country mi, sovereign country mi, why makadikta na mo? Mao po nas Pilipinas, actually. Tungod kay sovereign country man ta, independent country man ta. Hukman ta, accordingly mahigala, according sa atong balao din is Pilipinas. Unya, ang doctrine of complementarity sa international law, kung wa na nag-function nga korte din sa Pilipinas, una pa sila musod, last resort man sila. Muna mingon, ang pikas nga habig, dili pa na, kinalan pa, abuton pa. So, duha ni mga kagalaan ka side. Ang problema iniron, tinuuray lang. Kini, real talk lang yun ha. O atong ipasubay yung balaod, mga sukid tigpaminaw. Kita ka lang mahigalang Netanyahu o Israel. Nagkagubot magud sila dito mga kaigsunan nga. Dunay warrant of arrest gi-issue ang ICC batok ni Netanyahu. Nagubot magud sila day. Namabay gikagubtan sa Israel.
Wa gyud ang istoryahan dito. Nga naay warrant of arrest batong ni Netanyahu. Nakagubot pa sila wa gyud. Nga naman, unsa man ang ICC? Labaw din na sila nato. Labaw ta, sovereign country ta. Umu-acknowledge ta international law for as long as it will not run counter to our constitution, okay lang. Simple naman na mga sukid dig paminaw. Muran counter gani siya, mubangga gani siya mga higala sa atong balaod, mo prevail ang atong balaod. Muna nga, kadto bitang prosecutor sa mga higalang gipagawasan og warrant of arrest si Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, unsa man nitabo? Agi kuani Trump, suko mahigalas Trump. Doon na pa to mahigalay mga punishment nga gihatag si Trump. Ang Russia, si Vladimir Putin, doon na warrant of arrest gikan mahigala sa ICC. Umuadto kag Russia na bago issue ana nga dakponon si Putin, wa ay dili. Wa sila magkagubot, wa sila magunay dito mahigala just because na ay warrant nga gipagawas ang ICC. Ang Russia wa acknowledge na. Delikado pa gani ang judges mahigala sa ICC ug muadtog Russia sila pay madakpan. Ano man ang Russia day, mingo Russia, ang among korte di mas labaw sa diha ninyo. So muna nga gipagawsan mga kagalaan og warrant of arrest ang mga judges sa ICC. Di mo kataak del Russia ha. Labaw mi. So kita magpa-under ta mga kagalaan ining ICC nining sitwasyon na karon. Nga pwede man unta mahigala o dunay kaso nga anhi kasuhan sa Pilipinas mga sukid dig paminaw. Manandili nimo ma-compare kadto nahitabo na Laila de Lima lan Trillanes day nga ni padakop sila, ni surrender sila because ang nag-issue sa warrant local courts man. Mutahod ka sa local courts. Kani ang ni-issue sa warrant mahigalang bato ICC. Manay kalainan, dakong kalainan ba? So karon gyud sa mga kamot sa gobyerno may gala. Prangka-prangka ang pag-istorya ba? Real talk lang ni ato. Wa may capacity ang ICC. Wa man sila ilang kaugalingong pulis nga mudakop. So, bisan pag mag-exist ng warrant nila, kinsa may mudakop? Ibutang ka na sa Putin. Kinsa may mudakop ko ng Putin? Why makaakog dakop ni Putin? Kanas ni Netanyahu, gisa may mudakop. Ang imong katingad-an mahigala kato si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader mahigala sa Iran nga daghan sa tong issues mga sugiti paminawa, gyoy warrant gikan sa ICC. Straight to the point. So sa laktod nga pag-istorya, kini gihimo gi-weaponized ang ICC nato sa Pilipinas gumikan sa pamulitika. Kana klaro-klaro na gina ha. Iso ba kayo mahigalag ang atong mga listeners magod? Kana imong puyok-puyokon kasabot mo sila god. Mao ni nagkalisod ning uban mahigala nga imo pag yung tuyok-tuyokon. Ay tuyok ka. Kana mahigalang Marcos administration ug wa pa na mag-away sa Duterte mga sukid tig paminaway mada sa ICC oy. Kisa may momandong pulis dili magsilbi. Di man pwede ng taga ICC mo anhi, wa man sila pulis. Di man pwede sila manakop lang kalit. So tungod mahigala sa politika. Bisay kini kang bato mga sukitig paminaw, naraman gina sa administration ron. Og mingon mahigala nga dakpon yung sa bato or dili. Ipada sa ICC, kana lang ipliti lang dito mga kagalang andam na kag airplane day. Sa Philippine government yung nag-andam tanan. So ipada ka dito, mapriso ka dito. Wa pa na klaro og guilty kag dili kay kuno man na dito. Kinini ang debatihunon pa man na dito. Nagtan-aw ta sa mga ebidensya mahigala medyo I don't know sa umaabot ng mga adlaw ha, but so far katong ng ilang mga arguments nga itong gipaminaw mahigala medyo hungaw man. Pero while hungaw, umada ka sa ICC, mapriso ka na dito. While magpaabot sa kaso kanos sa mahuman. Muna nga, kinis bato, dunay katarungan sab ni. Nga in the meantime, while wala mga higalay warrant of arrest issued by our local courts, dili kong pakita. Kay lahi man ni akong isyu sa kang Laila de Lima kanadto Ilaka Trillanes nga local courts man mo nag-issue og warrant. Straight to the point. Na karon musumpay ni sa impeachment mga sukid tig paminaw. Delikado day. Kana akong kuan pangutana day kin og ikaw sa imong kabahin. Dalawang mga naminaw to karon no.
Kani mga minut ron. Kung kamoy ibutang ron sa sitwasyon ni Bato, kani pressure man eh, sa impeachment appeal man eh. Kaya ang new majority doon ay 13 ka mga senators. Ang minority doon ay 11 ka mga senators. Kinahanglan og 16 nga mo convict ni Sara Duterte. Sa 16 mga higala, lisod kuhao na sa minority lisod i-convict si Sara sa Senate. Kung imong tan-awon ang sitwasyon karon, 13 na gudada ang senador mahigala na sa majority. Lisod i-convict sa Senate. Pero kung kana tagaan nimo og total freedom ang ato mga senators nga mo decide according sa ilang appreciation of evidence and according sa ilang conscience mga higala, tan-aw ko lisod dili makonbikto sa Senate. Straight to the point. Ha? Di makonbikto. Because numbers game man gud ni mahigalang impeachment. Pero kung dunay pressure nga ihatag diha ron, kung dunay pressure nga tinuod gyud mga higala nga pressure, delikado Sara ana. Straight to the point. Delikado. Ipakita ko 12 ka o 13 ka senador dong names. O katong 12 ka senador o katong 13. Be unahon sa tong 11 ka senador kato sa minority. Sa minority sa alman to katong mga pictures nila. Atong analisaron ha. Kinalon og imo inon ng mga senators. Okay, you decide according to your appreciation sa mga ebidensya nga ipresentar o base sa inyong konsensya ay ako mga higalam ko dili makonbikto Sara. Nga naman because ang 2/3 votes kinahanglan sa 16 senators. Out of 24 mahigala 2/3 is 16. Di makonbikto Sara. Kung imo inon nga kuha na ninyo ha kanang why pressure ba? Kamoy magbuot ng senador, senator judges man mo, i-evaluate ninyo mayo, tanawan niyo mayo, nga according sa iyong conscience, butal ba mo og for conviction ni Sara or for acquittal? Akong himadlandan, dili mo convicto Sara, acquitted. Pero kung dunay pressure, delikado. Delikado. Kaya nga no, sugod naman eh. Asa man to doon, natay picture sa kwanong, kani-kani. Mo ni ang minority ha. Sa minority palang gudaan, ang sigurado ini nga mo konbikto mahigala nga wa nagi atong himadlan ha kanang konbikto gyud. Number 1 nga si Risa Hontiveros si Kwati gyud Sara ni. Daan na ko sa nag-away Sara ni. Kinis Kiko Pangilinan si Kwati Sara ni. Bam Aquino, sigurado. Ha? Ping Lacson o kinis si Tito Soto, sigurado na. Unya kung atong i-appeal ning uban, kinis JB Ercito gani o kinis si kinini ang Subiri, di pa man ito masiguro ni. Pero dunay pressure gikan sa taas. Kana guslam abstain man na sila mga higala pero karon na malik na po sa minority. So, malagmit ibutang taon sina sa daan diha kay kining duha ka tulfo mahigala naan man daan diha. Although kining tulfo mga kailan maniid basad ni. Kini si Win Gatchalian mahigala kini si Lito Lapid maniid pa man sad ni. Ha? Bisa kini si Win Gatchalian kita mo ato mahigalang padung Sara mo kuan gusto sa mag-vice presidente Sara day nagingom kita bitaw mo sa billboard sa kay Sara win tayo so kini medyo di pa madaldali pero ibutan ta lang kining 11 kabok pila man na ilang birahon aron nga makakonvict sila 5 ra ang ilang birahon 5 ra unang-una kanas bato mahigala medyo hardcore ng Duterte. Pero karon yang sitwasyon karon, o ikaw may nabutang sa sitwasyon ni Bato, papilon kay pili ron. Kami man naamas mga kamot kay atong debatihan mahigala ng ICC warrant tinuray lang na ay balaod niya maingon gisaligan mahigala sa pikas nga habig nga pwede nandakpon. Doon na po'y balaod niya dili pa pwede nandakpon. Because walay effect ng ICC warrant. Pero tinuray lang prangkang pagka-istorya banaas mga kamot ni BBM ron. Kani prangka lang hadi lang ko ingon niya on sa gyud. Real talk ba lang? Naas makamot ni BBM karon. O yung dakpon yung batoy pada sa ICC ngadto na bahala na dito. Wala yung tabok ka Duterte. So, in aning sitwasyon Bato nagtago-tago o i-confront si Bato ron unsa man ka? Dakpon ka dadon sa ICC mapriso ka dito?
Bahalag makonbikto kag dili mo take time pa man na, pero mapriso ka, matiguan ka dito, di ka kagawas. Or arira ka, mo commit ka nga imong konbiktohon sara. Straight to the point. Kana napita may gala nga timbang-timbangon na bato labad kaya sa una. Ha? Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na point. atong balikan ha. Kanay prangka-prangka mahigalang pagka-istorya. Real talk lang yun ng ako. Kay sa ako nang gingon lisod kay maghisgot ka o kanang kuanay. Klaro-klaro lang. Kung pasagdan nimo ng mga senador og imong inon senator judges man gyud mo, di mi mag-apil-apil, independent mo diha. Ah. Tanawan ninyo mayo ang ebidensya o tanawan ninyo mayo og kini ang basis yung konsensya angay ba ninyo ang konbiktohon sara dili. Tan-aw ko mahigala lisod konbiktohon sara. Kay balikan ako kana lang sa 11 ka senators asam tong mga pictures dong. Sa 11 ka senators balikan ako nato gamay. Kini oh, ang sigurado mo konbikto ni lima ra. Kini mga tulfo mahigala maniid pa ni. Kinilindaan mahigala si kinindaan, JB Ejercito landaan o kini si Subiri. Kana si Subiri, Mindanao ba na? Kay balo Subiri mahigala nga unsay iyang madangatan dito sa Mindanao o ang ilang political nga mga tao dito, mga kakilang organizations, maapektaran dito sa Mindanao. Mo nandi na sa magkiat Subiri. Kana as JB Ejercito, daguduan mga sukit di paminaw. Sa iyang pagkaguduan ni adto siya ning abstain siya mahigalawa sa gibutaran sa duha. Ay kato yan ni sa asa napit mga higala maka dili masuko ang pikas, dili masuko ang pikas. Kana JB Ejercito daan na nang ni buhi o pamahayag. Bisag Subiri day daan na nang buhi pamahayag nga medyo lisod ang impeachment. Kana si JB Ejercito maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan, ikaduha sa iyang experience iyang papa nga natangtang pagka-presidente, traumatic nga experience pala niya. Iyan ang gibuhian na nga mga statements. Na kaya Gwen Gatchalian, wa pa may clarix ni. Bisa kaya si Lito Lapid, mahigala di pa man klaro yun. Kaya katubitaw mahigalang butang mahigala katong gilalisan na nila mga kagalaan og i-archive na ba tong impeachment, tong first nga impeachment o dili? Si Lito Lapid, nibutar man mahigala according sa Sulti Supreme Court. So may bawaan mo. Niining minority palandaan, unsira sa kabuo. Kung sa magpagkakuha nila 16, lisod kung bituhon si Sara kung pasagdan nimo na kada mga senators nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence o unsa inyong konsensya. Lisod. Now, pero dunay pressure mahigalang ihatag. Pressure as in pressure kuyaw. 11 na ko sa kabok. So pila ilang birahon? 5 na lang ang ilang birahon. Balikan na to ang majority. Arito sa majority dong. Nate pictures majority. Ni. Mas daghan ko ni majority daan. 3 ko na sa daan mga higala. Kining duha ka kay duha ka bilyar. Timan ninyo ha. Pag ilog sa leadership mahigala sa Senate, grabe ba lang ipambuhat dayon? Basigwa kabantay ng uban mga kaigalaan. Si Bato Dakpon, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada o si Chis Escudero na involved kuno ni sila sa flood control project. Plunder ang kaso nila. Ang duha ka bilyar ni adto na sa DOJ kay gipatubag na sad sa ilang kaso labot sa ilang mga negosyo indekin. No? Duha ka bilyars. Onya karong bag-o mahigalas Marcolita apilan sa pasakag plunder kay kuno wa mga higala mo declare sa iyang susi atol sa eleksyon hasta pas Ruben Padilla gihulga sad ba kagilan kay ngano nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakyanan. So kining tanan nga mga senators hapit-hapit na asas lurin dunay problema iyang anak didto mahigala sa lower house apil pos lurin. Amuragwa na lang isyo ani kunuhay si Amy Marcos na lang. O ang duha ka Cayetano, medyo wa pa ko kadungog kayo, pero kining uban si Bato o madakpan si Bato ipada sa ICC, si Bungo isunod, ha? Mo ni mga game plan nun.
Mahulot kini mga senador sa majority. Ha? Pero bisan pag mahulot na sila, mubarog yun sila mga higala, di gyapon kakuha 16, kaya importante 16 votes man ang makuha aron mga sukid di paminaw nga makonbikto sara. Pero ilang birahon kay doon na naman sila mga higalay, 11 naman sa speakers daan, o bilas sa 5. Tanaw na ko kini mga Villar's mga higala. Bisan pag unsa ni ka suod sa mga Duterte, pero inig biraan ni mga kagilan sila mga businesses, delikado ni mga Villar mo kuyog ni. Ngano ang tungod sa pressure. Ang sunod kini mga Villar, sunod kini si Jinggoy, Edonos Jinggoy, si Cheese o kinis Jewel. Kay kinis Jinggoy, mga Jinggoy, sige lang, total, nakasuway naman ko preso, magpapreso na lang ko, mana day. Pwede, sige. Basta di ko pwedeng padikta ninyo sa inyong gusto. Presuhan ko niyo, presuha. Mana Jinggoy. Ay nga preso gyud kay ngano ug tinud-on sila sa administration na nagodaan si Buying Rimulya sa ombudsman dayken. Ang DOJ na natanan nila. Inigingon plunder case bisag wa pa ka makonbikto. Pagingon na anay warrant of arrest. Labot sa plunder case dakop ni. Inigdakop mi di ka piyansa. Why piyansa? Kay non-billable ang plunder case. Straight to the point. So mga preso ni mga higala si Jinggoy, kini si Cheese, o kini si Joel. Ang pangutana kini Jinggoy, posible may Jinggoy, sige lang, total kasuway ng kong preso. Kini si Cheese, o si Joel. Di ka mo hilak si Heart Evangelista ni Day, og mapreso iyang bana dito mga sukitik paminaw. Unyag mo negotiate. Sige, limang kahapit sa nahurot ha, si Loren doon ay isyo, labot siya ang anak, si Marcolita, good appeal, mo latest ron, pasakag plunder. Asa Ruben Padilla, gi-appeal pa mahigala. Obstruction of justice, kaya nga nung gipasakay sa bato sa sakinan. Mahulot ni sila og pressure, pero doon ay negotiation. Unsa may inyo, mga preso mo, or inyong ikonbikto, Sara? Straight to the point. Kita mo, ang pattern ba? Ang mga tao nga nagtanaw to, kasabot sila, wa na, under pressure sila. Kaya, gihilabtan ba mga higala ang mga senador dito sa minority, wa gyud eh. Wa gyud. Kabantay mo, wa gyud. Mo na si JB Ercito kanang si Subiri, tan-aw nila murag balik lang to sa minority. Ang dunay gipanghilabtan ni des majority. Ano man, tan-aw nila mahigala, doon naman mga tao nga imong dadon og malita, gaag malita aron nga ikonbikto sala na may mga tao di padaoy, di ang among prinsipyo di pagkabaylan. Mahimo man. Sama ining bato. Kining inaning bato mahigala bunggo. Di ni pwedeng bayran day kay ang ilang ibaligyas Duterte. May dili gyud mi. Di mi mo buwag gyud sa pamilyang Duterte. Kinis batog sa bunggo loyal ni. Pero delikado ning bisan sa ilang kaloyal mahigala, delikado pa niya, dili pag-unsa. Kining kang bato landaan ron, pwede man gipapili sa bato ron, kay manhunt doon. Manduan ang NBI, ang pulis, manduan tanan with the intelligence funds mahigalas gobyerno, nga gastuhon aron pangitaon si bato asa. Madakpan si bato mahigalap. Or bisay kinikalon nandaan doon yung mga filler ano yung sa maka, mabutar ka nga, mukonbikto kang Sara or ipada ka sa ICC. Kini ako nang giagi katawa mahigalabat kini akong istorya atong forecast ni mga sukit paminaw. Di man ni madani mo bayran o malita-malitas ba to? Ang iya mahigalang kaluyal sa mga Duterte, kinis Bongo di ni pwedeng bayran oy. Pero imo ning presuron ikaw bato, ikaw Bongo na apil na ba mo dire sa kwan? Waran sa ICC. Daad to mo madugta sa ICC. Kini ako lang nagagi katawa pa. Una-unaan ninyo mayo. Luwason ninyo daan ninyong kaugalingon o na mo motabang sa uban or motabang-tabang gyud mo sa mga Duterte, mga preso mo ato mo sa ICC tugpa. Kada i-confront si Bato anak kis Bongo anang istoryaha day. Pitan lisura na day. Lisod, labi na kining kang Bato ron. Nya kanis Bongo mahigala masunod man ni kay do naman ni kana dili mo negotiate mahigala pwedeng ilang isunod. O mapadaan nila ni mahigalas Bato daan sa ICC kurog man ni kubang mga senators. Do naman ni chilling effect mga sukid di paminaw. Hala, mo tinuod gyud ay.
Delikado lagi ning dagana. Pero ang mga tao, kasabot ang katawhan. Naniid lang mga tao nga, mosabot ka mga tao sa kinanan daykin. Naniid ang mga tao, binuang naman ninyong kalaki. Pero may kag binuang mga kalaki, ug tubagon kag, ay binuang bitaw, kaklaro ng binuang ning amo. Ato lang ni mahigalang iyagi kato katawa pero mao gini may tabo nga mga kwan. Kanang pressure. Jinggoy. Lima ka nang kasuhan nimo kana Jinggoy. Si Bato o si Bungo ibutan ta di gyud loyal sa mga Duterte o kay tuwa na mo sa dahig. So pila na yung mahabilin nila. Oh. Iba na nadaan may kigilaan. Mobira sila mga higala kwan. So unsin na yung mahabilin nila day. Unsis pikas, unsis sila. Bada si Bato o si Bungo. Sa ICC. Bira na lang sila kini mga Villas ilang mabira ni. O kisa pa ni ilang mabira na lain. Delikado kayo. Although pagkakaroon ang ilang composition ligon man ning ilang mga prinsipyo pero very fragile. Muna akong kulong kagahapon sa Pamantalaan da Freeman. Fragile kayo. Slim majority o very fragile. Kay ngani si Chis Escudero giofila naman ganin ni Kenya balik diri sa majority. Kay himuon ka namong Senate President. Namay nang gawas sa nalong mga istorya within dito sa Senate. So makabira sang Chis panalitan ari diri kay himuon kang Senate President asa pa magkana. Og naa ka diha mapriso pa ka. Ari himuon kang Senate President posible pando na pay pagkaping malita. Actually may kala delikado ning impeachment og tungod sa kon ba? Tungod sa pressure. Kaning pressure nga gihimo ni Bato delikado man ni kayo. Atong tiwasog gisgot ng taon duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Ang atong balikan mahigala. Kining administrasyon karon nagtinguha gini mahigala ang tuyo gid ani nga ila gining paningkamutan taman sa ilang mahimo. Gamitan sa tanang pressure mga kagilaan. Aron nga si Sara ma-impeach gyud. Mao gid ang objective. So ang objective mahigala nga tanggalon ta gini Sara. Ang sa pikas po mahigala sa mga Duterte kamot po sila unsaon nga di matanggal. Impeachment. So ilang himuon tanan aron matangtang Sara. Kini real talk ha. Nganong ilang man tangtangon Sara dili because ang impeachment dunay duha ka mga silot nga dakong epekto. Una, pagkatangtang sa imong opisina. Ikaduha, ang perpetual disqualification sa paghandle og opisina sa gobyerno. Pero ang mga tao ron kibaw man ta. Dili man ang interest mahigala nga tanggalon si Sara diha sa iyang pagka-vice president. Di man ni pareha gud Sara mahigala presidente nga nag-function ka dinha karon mo na nga kinahanglan tag sama to panahon ni Irap impeachment ta na aron matangtang ka dinha kay makahatag ka kadaot kung ikaw may magpadayon diha tanggalon ka. Ikaduha ang perpetual disqualification pero kini ka Sara may gala more on perpetual disqualification ng iyang tuyo nga tangtangon siya day aron kinaplangkang pag-istorya ha. Tanggalon si Sara not because nga aron na di na sa vice president but to eliminate her sa election sa 2028 nga di na sa makadagan. Straight to the point. At least pag siguro mahigala nga wa tanay ligon nga kontra kay di pag unsa kini plangka lang pag-istorya ba ligon gyud Sara ron eh. Otherwise kung di pa na ligon Sara dili na nila naon sad. Ligon gyud bisa kung saon pa. Surveys after surveys og mag-eleksyon ron mudaog Sara. Niya kana og mag-elections 2028 mudaog Sara
Kuyawan po sila nga, iyay mo, daog ni magukod man sa taaning mabawasan taan. So ang tuyo gyud mga higala nga i-impeach gyud aron nga di makadagan sa 2028. Kay moingon ka mahigala aron matangtang sa iyang pagka-vice presidente, wa man kinahanglan na. Kay kanang vice president sa Philippine setting mga kigalaan, spare tire ka naman. Wa man kay appeals functions gobyerno, labi na karon sara mga sukid di paminaw nga di na magani DepEd secretary. So vice president, unsa man ang vice president? Di na palaya sa US ba ang vice president ito doon nag-role ang sa ato mga kigalaan tagaan kag cabinet position para maka serbisyo ka. Pero di gani vice president na gani ka mura kag reserba ka ra gyud. Mao ra gyud reserba ra gyud ka. Ang kisa may tangtangon nimo ang reserba nga wa man na mag-function. Bisa pagtanggalon nimo sa lawa may effect sa nasod indikin. Kaya in the first place wa naman na siya good as wa naman na sa wa man ay gahom. Kuha ninyo wa man ay gahom sara. Di na sa DepEd secretary. Ang iyang pagka-vice presidente o unsay mahitabo sa presidente mo puli siya. Pero why mahitabo sa presidente wa kay gamit? Nara ka diha. Nya usa pa may tangtangon nimo inday kin may mag-function as gobyerno wa man. Og sa jeep pa na ba jeep? Dahil upat kaligid, nidagan ra ang jeep. Ang kanang vice president sama nag-spare tire ba na ang ligid niya reserba og maplatan, ada atong gamiton. So, problema kag tanggalon nimo na ang wa man na mag-function ng ligila. Dili na mao'y, kwan, ang katuyuan yun na nga, impeach ko sa konbiktuhon yun, aron di kadagan. Kay bisan pag katong uban mo yun, resign lang Sara, resign na lang, para nga makadagan pa sa 2028. Akong forecast anak mahigala bisan pag resign sa lagukulon di ba niya dili na. Resign siya pero atong tiwason kay na ay atong tuyo na perpetual disqualification. Mao gani tuyo. So white choice Sara na matubang siya ng iyang impeachment nga gatubang. So karon tungod na ang katuyuan kining mga senador ilang himuon tanan aron makonbikto gyud Sara. Himuon sa administrasyon. So mamiranig mga senador sa pikas. Asa man to ibalik ang kandong katotoang 12 ka senador be. Kisa may mabira ani nila. Kay kinahanglan makabira sa 5. Di gani sa kabilag 5. Di man gyud Sara makonbikto. 11 sa pikas. Pananglitan mabira nila ang mga bilyas, ibutang talang. Kini mga bilyas di na ni basta-basta mo kon mura man ning grupuha sa majority ba nga hawak kamay na lang gitaron. Mura man ning di na tamo di tamo kon. Pero inighulga ani mga kagalaan sa ilang mga businesses mga bilyar, gukuro nig maayo mga sukit tig paminaw. Yayay ang mga bilyar. Delikado ni si Camille o si Mark aniday. Moingon ni mahigala nga di ko na moingon niya ni Balis Pikas tungod kay tungod sa negosyo, na namingon niya, nakita namin sa ebidensya na mayroon pala. Asa kini sa cheese, kini sa si Jinggoy o kini si Kwan, Joel, panalitan ang mabali ni sila. Pero di ni basta-basta mabali ha. Di ni basta-basta mabali, pero panalitan hulgaon nga. Pagpili mo, mapriso mo ni, nanay bay warrant. Ang kang bato may grabe-grabe, kaya di na bay warrant to, ay sisir ba ni? Ipadahig kas dahig. So inanaon nila mga kailan delikado mabira nilang 5 o magkabira sila 5 konbikto Sara kay unsi na mas nakabuk daan dito. Ang laing problema ani mga kigsuan kung di gyud makabira mingon ning 13 ka senador hawak kamay na gitabala mga priso total ang mga tao kasabot man unsa ning atong sitwasyon ron. Ang pinakasakit ning kabato day kay di man kang priso di ba kang priso sa Pilipinas at tulbig kas dahig. Sunod is bunggo. Bidan, dako ang problema na nila yun. Kay kana, karon tinuuray lang, ako lang magusultihan sa tinuod ha. Pulos doon ay argumento nga, valid ba ng warrant sa ICC? Na, katarungan nga, Rome Statute, na residual power, unya kana mga higala, applicable because the international law will form part of the law of the land. Kasabot tanan. Ang speakers po mga higala, dili valid, o laban kang bato, dili valid, kana na ang Rome Statute ni withdraw na ta, kana 9851 nga kuan provision sa atong section 17 kinahanglan na nga imong basahon in harmony with our constitution. Pulos doon ay katalungan. Pero tinuuray lang naas mga kamot ni Marcos ron.
Wala prangka pagka-istorya. O maingong siya imanhan kinis batod. Daghan na bagyog pulis mahigala, daghan og NBI plus mo pagawas og intelligence funds mga kahigalan labing maingong si Marcos. O di ako'y 5 million ba kasi makatulo asal ba to? Daghang kwarta presidente. Lima ka ng 4 billion ba yan ang iyang intelligence funds? O mugasto siya may gala. O patungan ko ng 5 million ang uni ba to? Ay sus. Ang mga tao na dahil kayo maingong bisa pag amigong bato itong uman. Maingong na amo lang kang itudlo bato. Kaya wami bugas amo. Kaya ako na nang giagi katawa-katawa pero delikado kayo. So kung doon ay prinsipyo, mingon ng bahala mga priso, mingon ng 13 ka mga senador. Binuang naman lang gibuhat. Di na maayo, bahala mga priso ta, balugan ta lang gini. Di na tamo kwan. Di gid ta bahala na, di makakuha. Nan kung dili gid mo barog gining 13 ka mga senador. Bahala kung sa pay buhaton nila, ipapriso jinggoy, okay lang ko, priso lang ko, sige lang. Total, nakasuway naman ko ani. Si Cheese, ipapriso og Joel, may Joel, sige lang. Okay lang, basta di lang may sugot nga diktahan. Ug way makuha sila aning way mabira kay pulos mo barog na lang gyud nya okay na lang mi kontra sa inyo may himuog kiko. So dili makonbikto sara. Ang sunod nga move mga kaigalan unsa? Huhungihong day dito. Mag-charter change. Dili mada sara og di makonbikto si Sara. Ikaduha julisod gyud kay barog ni mga senador. Ang sunod nga move nila mga kaigsunan mao nga usbon ang konstitusyon way election sa 2028. Straight to the point. Kuya, Marcos ko ni. Masabi tayo gibuhat na itong iamahan sa una. Paghapit na nahuman yung termino sa may naimo, ay, usubon ta ng konstitusyon. Ayaw mo declare tag martial law. Ari yung sanitabo, nina-under tag 20 years. Dili, remote ang possibility nga ang gihimo sa Marcos Senior, himuon po sa Junior. Dili, remote ang possibility. Kuya ni, mingon niya, dili makonbikto sa lagay, bubarog ni mga senador, mingon Marcos, okay. Kaya ka na sa Marcos, ang gikuyaw-kuyawan sa damay, gala, simba ko, oroy, mingon Marcos, dayon kong eleksyon, mudaog Sara. Si Marcos may gukuron, hasta itong mga congressmen mahigala involved, flood control, hadlock sa turon. So, unsay mando, may Marcos, atong usbon ng konstitusyon, pinagi og Constitution Assembly, kunas. Kanaha, mo ni nang gawas nga huhungihong ron, mga sukitig paminaw. Unsa may mahitabo ning atong nasod in town, mga kaigalaan. Humana ta na under og 20 ka tuig niya tong Marcos Senior. Karon ma-under na punta mahigala. Kay kini ang plano ron permiro ha, ang ako nakuha nga report nga ang plano mahigala way election sa 2028 adto na sa 2031 dayken. No, sa may makapugong nila pag-abot sa 2030 mingon niya, andi na lang punta mag-election sa 2031. Ato lang usbon. Mahimo man na nila. Sila ilaman tanang gahom. Kita bitamo bisa ka naman. Sama ining eleksyon sa barangay ba dahil nga ato lang ipuspon na. Palang pasalatag ko na nga mapuspon ang eleksyon barangay. Kanay mahimo man eh. Tanaw di ka makonbikto sa laksos ka delikado. Daog gini. Why election 2028? Para nga di ni mo daog Sara. O bisa pag makonbikto si Sara pagtanaw si Basti kusog ng hipon. Sus Duterte magyapon mo. Magda na itong country. Charter change ta. Why election? Adto na sa 2031. Ang election extend na to. Kisay makapugong ni Marcos, sumingon pag-abot sa 2030, mingon na po, ay isibog talang gyapon ni og another 3 years. Nasigig sibog another. Maparihas ang papa nga 20 ka tuig. Porbida. Di kabayran ang paglingo-lingo sa mga tao may galang ni butar ni Marcos. Niadto panahon may galas 2022 election. Paita. Ang atong tato ba nga, kana bang at least balaon ta ang atong konstitusyon nag-ingon nga 6 years mo lingkod ang presidente mutuman. Kini wa may plano mutuman eh. Kay ang hungihong nang gawas ron padong na mahigala do na giluto-luto ron nga usbon ang atong konstitusyon. So kung way election sa 2028, medyo delikado gitood. Di ka sa masugot kay kusog pa mga Duterte di sa tamang eleksyon. Nag-abot sa 2031 ang mga tao mong hugop kaya pong kusog pa mga Duterte hindi gyapon ta mapili dita. Kana
mahigala ako lang ang giagi kato-katawa pero medyo dili na lalim mga sukid tig paminaw mo na mahitabo. Kana mga possibilities na ha. Mga possibilities na forecast na ko na mga kaigalaan nga mahimong mahitabo, mahimong dili. Kay ako lagi mapa-forecasto ninyo kung pasagda na to ng mga senador according way pressure wa mahigalay kamo lang mabuot sa inyong konsensya lang dili makonbikto sara. Pero kung presuron sa Malacañang delikado pa. Nan kung dili gyud mahigala makonbikto sara kay mobarog gyud mga senador nga di gyud may bahala na magkinaon sa bala mga preso. Usbon ang konstitusyon. Unsa may mahitabo mga sukid tig paminaw. Mo nay butang nga angay na to mahigalang pamalandungan o ginaot munta nga di ta pasagdan sa kahitasan ninihitabo sa atong nasod karon. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.